Pinapaaresto na po ni Senator Risa Ontiveros itong si Pastor Apollo Quiboloy. Ang problema, kailangan pa pala ng pirma dito ni Zubiri. Ang malaking tanong ngayon, pirmahan kaya ni Zubiri yan bilang Senate President? Kasi kung inyong matatandaan, itong subpina na ito laban dito kay Quiboloy, inabot ng ilang araw, ilang linggo bago pinirmahan ni Zubiri. Itong arrest order ka-coffee, dadaan pa pala yan sa kamay ni Zubiri. Kailangan niya pa palang pirmahan yan bago ma-serve yan dito kay Quiboloy. Kasi na-cite in contempt na siya eh. Pwede na siyang arestuhin ka-coffee ng Sergeant at Arms ng Senado kung nandito siya sa Metro Manila. Kapag nasa labas siya ng Metro Manila, magpapatulong na po ang Sergeant at Arms ng Senado sa local police para i-serve itong arrest order dito kay Quiboloy. Ang problema, dadaan pa kay Zubiri. Ano ba yan? Pirmahan kaya ito ni Sir? Antabay tayo ka-coffee ng ilang linggo. Ilang linggo yan ka-coffee. Sige, tignan natin. Maganda dito. Araw-arawin ni Risa Ontiveros itong press con para mabigyan ng update kung nailabas ba sa opisina ni Zubiri. Anyway, anong nangyari kanina sa pagdinig na yan? Siyempre, hindi sumipot itong si Pastor Apollo Quiboloy. At isinite in contempt na siya dito ni Senador Risa Ontiveros. Senate panel order arrest of Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Quiboloy. A Senate panel on Tuesday, March 5, cited in contempt and requested the arrest of Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Quiboloy for his refusal to testify before the investigation on the human trafficking, sexual abuses, and forced labor allegations hurled against him. Siyempre, sa pagdinig na yan, nag-decline o hindi sumang-ayon ka-coffee. Kumontra itong si Senador Robin Padilla nang isinite into contempt itong si Pastor Apollo Quiboloy. Bagamat mahinahon naman ka-coffee yung pagtutol ni Senator Robin Padilla. Siyempre, kaibigan niya ka-coffee. Isa-cite in contempt. Ikukulong yan dyan ka-coffee sa Senado, sa premises ng Senado. Yan ay kung maa-aresto nila. Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, made the motion after Quiboloy skipped the fourth hearing on Tuesday. Kahit isang beses, hindi ito dumalo eh. Ang abogado niya po, itong si Attorney Milanio Elvis Balayan, sent a letter to the committee stating, and I quote, compelling Pastor Apollo Quiboloy to appear before a committee that already pronounced him guilty would be a violative of his constitutional right against self-incrimination and to be presumed innocent unless proven guilty. Pero syempre, pinasinunod niya ni Risa Ontiveros yan. Paano namin sinabing guilty siya dito, di ba? Kaya nga siya iniimbitahan para ipaliwanag ang kanyang sarili. Depensahan ang kanyang sarili. Hindi siya dumadalo Paano niya i-depensa yung kanyang sarili? So yan ang pinuputo dito ni Senador Risa Ontiveros. Sabagay, may kaso na po na ipinapasampa sa kanya sa korte, no? Dahil ang Department of Justice, nakitaan ito ng probable cause Kasi una, yung kaso sa totoong korte, hindi sa Senado, sinampayan dyan sa City Prosecutor's Office, dyan po sa Davao. Ang problema, binasura 2020, binasura yan. Sino bang presidente that time, di ba? Si Digong. So binasura yan. So inapila naman ito sa Department of Justice and then ang DOJ, na-review nila. Inakitaan ng ng probable cause, di ba? Pinapakasuhan ngayon sa korte yan. Siguro diyan hindi na makakahindi itong si Pastor Apollo Quiboloy. Dahil hindi na Senado yan Hindi niya na pwede irason ito na ginudge na siya as guilty dito sa pagdinig na ito ng Senado sa korte yan. Diyan siya humarap. However, Ontiveros said that if they would allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, the Senate would lose its power to conduct an investigation and it would be easy for corrupt officials to evade hearings of the Blue Ribbon Committee and investigation of the Public Order Committee involved in crime. Correct. Kung pamamarisan itong si Quiboloy, baka hindi na makapag-imbestiga ang Senado. Yan ang pinupunto nila dyan para saan pa ito, di ba? Yung karapatan nila mag-imbestiga kung pamamarisan itong ginagawa ni Quiboloy. Ang pinupunto nga ni Risa Ontiveros dito, maraming matataas na opisyalis na cabinet members, former president, dumadalo sa pagdinig ng Senado, ng Kongreso. Pero ito, si Quiboloy, hindi siya dumalo. Malakas. Pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as a chair of the committee, with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carayon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Ayan ang problema ka-coffee. Medyo mahirap-hirap na
trabaho ito, itong pagsiserve ng arrest order. Una, nasa ano ba yan? Pipirmahan ba yan? Yung malaking tanong dyan, pipirmahan. At kung mapirmahan na yan, sino magsiserve niyan? Kay Pastor Kibuloy. Kasi sa mga naunang post ni Kibuloy, hindi talaga ito paparesto, di ba? Protected siya ng mga itim at pulang langgam. Nakapalibot daw po sa kanya. Ano yan? Mga armies, ka-coffee, nakapalibot sa kanya. So anyway, challenge yan ka-coffee sa Senado. I-serve nila itong arrest order na yan. Pero ang malaking tanong dyan, kailan pipirmahan ni Zubiri yan? Di ba? Ang chismis, magkaibigan din ito. Paano pipirmahan yan? Yan ang malaking tanong. Ang tabayanan natin yan. Liza Reyes, mahirap mahuli si Kibbs. Napapaligiran siya ng mga itim at pulang langgam. Correct, mga army yan ka-coffee. Ang tinutukoy niya, no? Kay Eloids, oh no, late ako ka-coffee. Okay lang po, nakaka 30 minutes pa lang po tayo. Kaloyal Betty Bush, Andre Valiena, ano ba problema mo kay PBBM? Doon ka sa puod mong palpak naman. Mas masahol pa, hirap noon, sabi ni Kaloyal. Huwag mo na patulan, mga alam mo naman ka-coffee na nang iinis lang yan. Yan si Andre. Please like po tayo, ha, Eloids, thank you. Kay Melon, Fumiki Kibbs, Kano, bakit takot sila kay Kibbs? Ikaw na nagsabi, lagi bukeng bibig nila ni Maudigs. Papatay. Teka, parang maraming kulang na letters dito. Papatay daw, alam na, baka aga ka ma-heaven, sabi ni Melon. Dami po to. Sir, hindi ko nakuha yung ibang mensahe, no? Sa US, frozen ang assets ni Apollo Kibuloy. Dapat i-freeze ang assets sa Pilipinas ng Kingdom of Jesus Christ Property Helicopter at Airplane, sabi ni Edwin Aribe. Ayan, ka-coffee ang ibang usapin pa yan, no? Pero ang priority ngayon ng Department of Justice, itong whole departure order, no? Nire-request nila yan para ma-issue na at hindi makalabas ito ng bansa. Kasi ang paniniwala pa rin ng DOJ, nandito pa rin po yan sa Pilipinas, itong si Pastor Apollo Kibuloy. So yan ang pinaka-importante para sa DOJ ngayon, itong whole departure order para kay Pastor. Monsignor Peña, like naman po mga bully sa LS para may silbi naman po kayo dito. Ka-coffee, si Madam Risa na lang ang pumunta doon para hulihin si Pastor Kibuloy. Huwag na niya isama ang ibang kaalyado niya sa Senado, sabi ni Gan Ray Bagaspag. Obviously, hindi naman pupunta yan, ka-coffee. Hindi pupunta yan sa kung nasaan itong si Pastor Kibuloy. No? Good evening, ka-coffee. Watching from Caloocan City kay Kuya Nar TV. Shoutout po sa inyo. Si Robin ang itim na langgam, sabi ni LFM Sarmiento. Siyempre, to the rescue si Robin Padilla kanina sa pagdidig, no? Kasi before, ang sinasabi naman ni Robin Padilla niyan kilala niya itong si Pastor, hindi raw ito nanghihingi ng pera. So, hindi raw siya hiningi ng pera. Lalo na nung nangampanya siya, hindi raw siya hiningi ng pera. Pero magtataka ka, saan galing yung bilyones na pinapatayo ng mas malaki pa sa Philippine Arena dyan sa Davao? Saan galing yung chopper, yung aeroplano, yung mga magagarbong ari-arian, saan galing yan, ka-coffee? Of course, sa kanyang relihiyon, di ba? Karapatan naman nila yan, ka-coffee, itong ikapo, tithes, kung bukal naman sa puso nila, wala tayong problema dyan. Ang problema, kung nagkakaroon ng abuse, yun ang problema. Di ba? Kailangan sagutin itong mga aligasyon ng pang-aabuso. Kasi kung bukal sa loob nila, nagbigay sila ng 10% ng kanilang sahod, o kita, o nanlimos sila, pero bukal sa tungkulin nila, wala tayong problema dyan. Ang problema, kung inabuson mo ang isang minor de edad, yun ang kinakailangan mong sagutin. Gloria Presas, nag-ascended na si Kibuloy sa ama niya, kung sino man ang demonyong ama. Sabi ni Gloria Presas. Carmen Lee, si Kibuloy, rapist abusado, kaya yumaman dahil sa abuloy. Yun, yung tights ka-coffee. Yung ikapo. Nakakalungkot lang. Marami din nagsalita ka-coffee sa pagdinig na ito ng Senado, no? Maririnig natin yung kanilang mga kwento o paano yung nagiging modus, paano yung nagiging kalakaran ni Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa kanyang mga miyembro, no? Dyan sa, tawag dyan, sa kongregasyon ba yan? Sa may quota-quota system, sa isang araw, kinakailangan ganito yung quota na makuha mo. Medyo nakalulungkot yan, di ba? Para sa mga kababayan natin na nagpapakahirap, no? Para sa mabuhay, pero yun lang yung iba, personal na pera, binibigay na talaga sa pera doon sa simbahan. At only to find out, nagagamitin pala yung salapi na yan, pang gasolina sa chopper, pang gasolina sa eroplano. Yan ka-coffee yan, sabi nga ni Aurora Zamora, sa mga pinagpalimos na niyang members. May mga kumakalas din sa kanya. Kung yung papakinggan yung mga naging pagdinig ka-coffee dyan sa Senado, no? Kumalas na sa kanila. At kung kumalas ka naman,
pagbibintangan ka na nagnakaw. May isang testimonya diyan ka-coffee ng hawak niya ay Canada, di ba? Naglilikom yan para sa mga bata umano na inabandona at may hirap ng mga bata pero napupunta doon sa tawag doon, napupunta sa operasyon ng chopper kay Kibuloy at di na nila namamalayan, dito na ubos na pala yung pera. Nakalulungkot isipin yan para sa ating mga kababayan na nagsusumikap and then nasasayang lang yung pera dahil sa luho ng kung sino man, kung itong si Pastor. Pero again, hindi pa naman siya guilty dyan, ka-coffee. Kailangan niya pang patunayan ang kanyang sarili na hindi niya ginawa itong mga krimen na ito, ka-coffee, na ibinabato sa kanya. Yung mga kung bintangan tingin nila dito, ka-coffee, patunayan niya, di ba? Sige, wag na dito sa Senado dahil mukhang hindi naman na-attend siya sa Senado eh. Doon na lang siya humarap sa totoong korte, no, na isasampa sa kanya siguro in this month or next month, isampa na po ng Department of Justice itong kaso na yan diyan sa totoong korte. Diyan muna sa Davao, diyan sa Pasig, at ira-request ng DOJ na i-transfer na po yan dito sa Maynila, no, kasi may mga threat diyan sa Davao. Pero sige, nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, Pasoy na lang ka-coffee, paklik lang po ng follow at paklik lang po ng like sa mga hindi pa naka-like sa ating Facebook page. At kung kayo nasa YouTube, ay paklik lang ka-coffee nitong subscribe. At kuha na kayo ng inyong kape, let us move on ka-coffee sa ating next topic.